everyone, i-share ko sa inyo this time yung milestone ni Amira. She is already 1 year and 4 months or magsi 17 months na siya actually. Ang dami na niyang alam, ang dami na rin niyang positive and negative changes. So, marunong na siyang magsalita ng mas madaming words. Kaya na niya sabihin pag magpupup, magpipi, matutulog siya, or up, down, papasok siya sa bahay, lalabas. Yung mga bagay na yon, yung mga gusto niyang ipaabot, nasasabi na rin niya. So, mas na-express na niya yung sarili niya ngayon versus nung previous months niya. Tapos, mas kaya na rin niyang i-control yung sarili niya pag naglalakad siya. Although, there are times na medyo natutuba-tumba pa rin siya. But, compared before, mas nakokontrol na niya yung sarili niya. Mas confident na kung hayaan siyang maglakad. And, marunong na rin siyang bumaba ng kama on her own. Yun nga lang, alam nyo, pag yung mga changes na ganito, okay naman yung mga ganun eh. Yung, alam mong, nagpo-progress yung mga motor skills niya, yung speech niya, ganun. Pero sometimes nakakatakot din yung kapag malingat ka lang, baka kung ano nang naakyat niya, naabot niya, ganun. So, at this stage, 17 months or let's say 14 months and above, kailangan natin mas maging careful. Kailangan lagi natin silang binabantayan talaga. Si Amira, there are times na bigla siyang natutumba or kasi may inaakyat siya, ganon. Yun yung natutunan ko. Dapat sa stage na to, yung toddler years ng baby natin, dapat naka-CCTV mode tayo kasi as in yung hindi natin alam, yung malingat lang tayo, may sinubo na kung ano, macho, wag naman sana, or anything, yung masubo niya na something na ikasasama ng tiyan niya, yung mga bagay na ganon, or may akyatin siya, magkaroon ng accident, ganon. So, dapat sobrang tutok tayo sa kanila. Kasi na-notice ko, sa stage na to, sobrang nag-explore si Amira. Ang dami niyang gustong pakialamanan. Ang dami niyang gustong pakialamanan, gusto niyang malaman siguro kung ano to, para saan to, ganon. Nakakain ba to or hindi, ganon. So, mommy's toddler years, CCTV tayo, dapat. Actually ngayon, kumakain naman siya ng rice, ganon. However, hindi kasing dami nung dati. So, minsan kasi gusto niyang maglaro, gusto niyang kumain ng iba, ganon. Mas picky siya ngayon. So, ang ginagawa ko, pinapakain ko siya ng mas madaming bread, ganon. Kasi nga, kapag mealtime na, papakainin ko siya, hindi niya gustong kumain ng madami. Ayoko namang ipilit sa kanya kasi ayoko maging negative yung experience niya sa kain ng meals, ganon. Gusto ko na enjoy pa rin niya. So, kapag ayaw na niya talaga, kung nagawa ko na lahat ng tricks para lang kumain siya at ayaw niya talaga, hindi ko na pinipilit. So, ang solution ko doon, in between meals, pinapakain ko siya ng bread or snacks like cookies, ganon. Although yung cookies kasi hindi masyadong okay sa teeth nila. So, yun, bread. Pinapakain ko siya ng bread, ganon. Or pinapainom ng milk. And at 8 months kasi si Amira, completely potty trained na siya sa pag-poop. Meaning, hindi na siya nagpo-poop sa diapers niya. Mag-poop man siya, yun lang yung time na hindi na niya napigilan, ganon. Pero, since 8 months siya, mostly sa potty pan na siya nagpo-poop. And, nagpipi naman siya sa diaper niya, pero very seldom. Most of the time, sinasabi na niya pag magpipi siya. Alam niyo, medyo may regret ako na masyado ko siyang maagang na potty train. Kasi, as early as now, pinipigilan niya yung ihi niya. There were few times na nag-travel kami na pinipigilan niya yung ihi niya. So, kailangan mag-stop kami para paihiin siya, ganon. Amira, you pee na that will get mad if you will not pee. You pee, okay. You pee in your diaper, okay po? Pee in your diaper, anak ko. You pee na in your diaper? Sige na, you can pee in the diaper. That's the use of diaper. Nung isang araw na traffic kami, gusto niyang umihi. Sinasabi niya sa akin, pero
pinipilit ko sa kanya na please umihi ka na lang sa diaper mo. Kaya lang, ayaw niya talaga at pinigilan yung ihi niya nung time na nandun na kami sa pupuntahan na namin, dun pa lang siya umihi. Which is, I think, hindi talaga okay yun sa kanya. Kasi syempre, yung UTI nga, 'di ba? Isa sa mga realizations ko bilang first-time mom, alam mo, syempre, gusto mo matalino yung anak mo, sobrang proud ka pag ang dami niyang alam. Pero ang laking responsibility pala maging isang mother. Like, yung anak ko, sobrang, ang dami niyang ginagayang mga ginagawa ko. Like, for example, naglalagay ako ng lipstick, ginagaya din niya. Naglalagay ako ng powder, gumaganon din siya. And kapag yung napapagalitan ko siya, for example, may ginawa siyang mali, sabihin ko sa kanya, ay, gaganon ako sa kanya. Ngayon, pag alam na niyang may mali siyang ginawa, siya na mismo nagagalit sa sarili niya. Hindi pa ako nagagalit sa kanya, sasabihin na niya, ay, gaganon na siya sa akin. So yun, napatunayan ko na kung ano talaga yung ginagawa mo, sinusunod ng mga bata. And ito pa, pag umiinom ako ng Coke, humihingi sa akin yung anak ko. Pero sinasabi ko sa kanya, no, hindi to okay para sa mga bata, ganyan. Naisip ko tuloy, dapat pala hindi na ako iinom sa harapan niya ng Coke. Kasi siguro nagtataka siya, bakit hindi pwede sa kanya pero pwede sa akin? Ganon. So yun, uulitin ko, napakalaking responsibility pala talaga maging parent, maging mother ng anak mo. Kasi kung ano yung ginagawa mo, talagang susundin ka ng anak mo. Meron akong narinig dati na sinabi nila, ang sabi, hindi gagawin ng anak mo kung ano yung sinasabi mo. Gagawin niya kung ano yung ginagawa mo. So, we have to be good role models to our children. And, yon, isa yan sa mga bagay na challenge sa akin bilang first-time mom.